Isang magpagpalang araw po sa ating lahat mga kapito. At bago po tayo tumuloy sa ating aralin sa araw na ito, ay batiin po muna natin ng maligayang kaarawan ang mga sumusunod. Si Elor Ocoes, Jose Anthony Bernardo, Mark Dominic Vergara Capul, si Rene Santos, Iyoy Bisana II, si Rolly Boloron, si Gab Camero, Buboy Yara, at ganin din po kay Johnny Rimando. Maligayang kaarawan po sa inyong lahat at naway patuloy kayong pagpalain ng ating poong may kapal na malayo sa sakit at karamdaman. Happy birthday po muli sa inyong lahat. At shout out din po sa mga sumusunod sa Henyo Basketball Referees Organization ng Baliwag, Bulacan, kay Eyik Anyo Noe Bow ng Northern Samar, kay Melvin Torre Carion, Hilson Silayan Oxalet, Neil Florano, at ganun din po kay Mel G. Riseo. Ang ating pong tatalakayin sa araw na ito ay ang patuloy na Article 29 ang shot clock. Dito po tayo sa Article 29/50-7 ang OBRI. Ang sabi doon sa OBRI, with 5 seconds on the shot clock, A1 dribbles when B1 is charged with a technical foul. After which, the Team A head coach is charged also with a technical foul. So, ang sabi doon, resumption or interpretation doon, yung arrow possession, yung alternative possession arrow shall not apply after the cancellation of equal penalties. Team A had control of the ball when the equal penalties happen. Game shall resume for Team A throw-in the nearest place where the game is stopped. And Team A shall have 5 seconds on the shot clock after the cancellation of equal penalties. Hindi po natin pwedeng itaas yung 5 seconds shot clock to 40 shot clock. Kasi po, meron pong cancellation of equal penalties. Okay ba? Madaling intindihin po ito. Ito po naman ang pangalawang senaryo. At ang pangalawang senaryo ay dinulog sa akin isang referee na sabi niya ay huwag ko na sabihin ang pangalan. Alam niyo naman po siguro, nahihiya. Okay, ito na po ang senaryo. Ang sabi niya sa akin, with 14 seconds shows in the game clock, Team B leads by 2 points. Team A ang may hawak ng bola. Team A has control of the ball in the front court. They are dribbling the ball and passing the ball. When B1 fouls A1. Pinaul daw po ng B1 ng foul in A1. This is Team B's 4th team foul. So wala pa penalty. Game clock shows 4 seconds. 4 seconds lang ang shot clock. Sabi doon. Kasi 4 seconds na ang game clock, so 4 seconds shot clock. Wala na pong ano. Then yung Team A head coach daw, nag-request sa referee na i-reset ang shot clock from 4 seconds to 14 seconds. Okay, o. Ano ang resumption doon? Ang sabi ko sa kanya, ito po ang dapat i-resumption. Game shall play the remaining time in 4 seconds. Shot clock shall has no effect. Wala na po, hindi wala po tayo i-increase doon. Kaya nga po yung Article 29.2.5 Bullet 2 shall has no more effect, shall ignore. Wala na po. Kasi ano po yung sabi sa Article 29.2.5 in Bullet 2? Kung mag-throw in sa brown court, kung less than 13 seconds pababa, ibabalik sa 14 seconds. Ito po 4 seconds daw, sabi ng coach, dapat daw i-reset sa 14. Paano natin i-reset ko ang game clock po is 4 seconds na lang? Kaya hindi na po pwedeng i-reset. Yan po ang sabi ko sa referee na tumawag sa akin. Kasi gusto nga raw ng coach na i-reset sa yung 4 seconds shot clock to 14 dahil sa front court nangyari at meron foul. Oo nga, sa front court nangyari at meron foul, pero ang game clock is 4 seconds na lang. Kaya hindi po pwede nating i-reset yun. Maliwanag ko pa tayo doon, kaibigan. Kung nanonood ka man, nabagay nasabi ko sa kanya to. Naintindihan niya naman. Ano siya. Okay? Yan pong may ating maiksing aralin at naway na unawaan natin ang mga ito. At muli, huwag po natin kalimutang
mag-like, mag-follow, mag-share at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat po muli sa inyong pagtangkilik sa aking YouTube channel at muli sa ating muling pagbabalik. Bye-bye!